Ang kasaysayan ng industriya ng sining at pelikulang Pilipino ay hitik sa mga natatanging personalidad na nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga manonood. Isa sa mga hindi malilimutang karakter na nagbigay ng kulay sa dekada 80 at 90 ay si Noel Ayala, na mas kilala ng buong sambayanan sa kanyang bansag na Ungga. Sa kabila ng kanyang pisikal na kalagayan bilang isang maliit na tao o midget, nagawa niyang lampasan ng mga limitasyon upang maging isang tanyag na komedyante at karakter aktor sa bansa. Si Noel Ungga Ayala ay pinanganak noong 7 ng Setyembre 1971. Siya ay lumaki at nagmula sa lungsod ng Caloocan, partikular na sa 7th Avenue, at kalaunan ay nanirahan din sa Phase 6, Camarin, Caloocan City. Mula sa kanyang kabataan, batid na ng kanyang pamilya at mga kapitbahay ang kanyang kakaibang katangian dahil sa kanyang tangkad na umabot lamang sa 2 pie at 6 na pulgada. Ang kanyang pamilya ay payak ang pamumuhay kung saan ang kanyang mga kapatid at iba pang kamag-anak ay magkakasamang itinaguyod ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan sa gitna ng kahirapan sa Kalakhang, Maynila. Bago man sumapit ang pagkakataong makatapak siya sa mundo ng sining at entertainment, hinarap ni Noel ang iba't ibang mabibigat na uri ng trabaho upang mabuhay. Ang katotohanan ay malayo ang kanyang naging mga unang hanap buhay bago maging artista. Ginamit ang kanyang natatanging pisikal na anyo upang magtrabaho sa mga lokal na karnabal o perya tuwing may mga kapistahan sa iba't ibang lalawigan at bayan. Sa mga karnabal na ito, siya ay nagsilbing tagahatak ng atensyon ng mga tao upang pumasok sa mga palabas. Pagkatapos ng kanyang karanasan sa perya, pumasok siya bilang isang doorman sa tanyag na Habit House na matatagpuan sa Malate, Manila. Ang Habit House ay isang sikat na bar at restaurant na kilala sa buong bansa at maging sa labas ng Pilipinas dahil ang lahat ng mga empleyado rito, mula sa mga waiter hanggang sa mga bouncer, ay mga maliliit na tao. Ang pagiging doorman sa Malate ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makasalamuha ang iba't ibang tao, kabilang ang mga personalidad sa industriya ng pelikula. Ang pagpasok ni Noel Ayala sa mundo ng showbiz ay nagsimula noong huling bahagi ng dekada 80. Noong taong 1989, napansin ang kanyang potensyal at binigyan siya ng pagkakataon na maging isang extra o background actor sa mga malaking production ng komedya. Ang kanyang unang malaking exposure ay naganap sa pelikulang Starzan 2 noong 1989, at mas lalo siyang nakilala sa Starzan 3, The Jungle Triangle, noong taong 1990. Sa pelikulang ito na pinagbidahan ng sikat na komedyanteng si Joey De Leon at ng kanyang katambal na si Rene Requestas. Unang narinig ng publiko ang salitang Ungga bilang pangalan ng kanyang karakter. Ang salitang ito ay hango sa pinaikling unggoy na siyang naging takbo ng katatawanan sa loob ng kwento. Dahil sa kanyang epektibong pagganap at natural na talento sa pagpapatawa, ang pangalang Ungga ay tuloy nang naging kanyang screen name na dinala niya sa iba pang mga proyekto. Kasunod nito, sunod-sunod ang naging proyekto ni Noel sa Regal Films at iba pang malalaking produksyon. Kabilang sa mga pelikulang kanyang nilahukan, ang Long Ranger and Tonton, Shooting Stars of the West noong 1989, Super Mouse and the Roborats noong 1989, Romeo Loves Juliet But Their Families Hate Each Other noong 1989, at Small Medium Large noong 1990, at Chitae, Ganda Lalaki noong 1991, kung saan nakasama niya mga higante ng komedya. Ang kanyang huling opisyal na proyekto sa telebisyon at pelikula ay ang Milyonaryong Mini noong taong 1996 na pinagbidahan naman ni Anjo Iliana. Sa kabuuan, ang kanyang aktibong karera sa sining ay tumagal lamang ng humigit kumulang 5 taon, ngunit ang impact na kanyang iniwan ay naging pangmatagalan. Ang dahilan ng mabilis na pagsikat ni Noel at kung bakit siya labis na nagustuhan ng mga Pilipino ay nakasalalay sa kanyang natatanging karisma at ang kakayahang makipagsabayan sa mga batikang komedyante. Noong panahon ng kanyang katanyagan, ang Philippine cinema ay labis na umaasa sa mga practical effects at mga karakter na may natatanging pisikal na anyo upang magbigay buhay sa mga pantasya at komedyang kwento. Dahil wala pang advanced computer-generated imagery o CGI noon, si Ungga ay naging isang visual icon ng kanyang henerasyon. Minahal siya ng mga Pinoy dahil sa kanyang pagiging natural sa harap ng kamera at ang kawalan ng takot na maging katatawanan ang kanyang sarili para lamang maghatid ng ligaya sa pamilyang Pilipino. Ang kanyang pakikipagtambalan kay Rene Requestas at Joey De Leon ay nagdulot ng purong katuwaan na pumatok sa masa. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagkakaroon ng malambot na puso para sa mga itinuturing na underdog o mga taong may kapansanan at kakulangan sa buhay ngunit nagagawang magtagumpay. Sa likod ng mga tawa at palakpak na natatanggap ni Noel sa harap ng telebisyon, ang kanyang personal na buhay ay nabalot ng mabibigat na pagsubok at mga seryosong kontrobersiya. Ang mga isyong ito ang naging dahilan ng unti-unting pagbagsak ng kanyang karera at personal na kalusugan. Ang unang malaking kontrobersiya sa kanyang buhay ay ang kanyang malubhang pagkakalulong sa pinagbabawal na gamot.
Noong kalagitnaan ng dekada 90, habang nasa rurok ng tagumpay at kumikita ng malaking halaga mula sa kanyang mga pelikula sa Maynila, nagsimulang madaig ni si Noel ng masamang impluwensya sa industriya. Ang usapin ng kanyang adiksyon ay naging hayag sa kanyang mga kasamahan sa trabaho at naging dahilan upang hindi na siya mapagkatiwalaan ng mga direktor at producer na humantong sa kanyang pagkawala sa mga proyekto pagkatapos ng taong 1996. Ay kalawang seryosong kontrobersiya ay ang kanyang talamak na pagsusugal sa mga kasino at mga illegal na sugalan sa Caloocan at Maynila. Ang mga perang kanyang pinaghirapan mula sa kanyang mga naging pelikulang tulad ng Tarzan at Ghostbuster ay tuluyang naubos dahil sa kanyang hindi mapigil na bisyo. Ang kawalan ng disiplina sa pananalapi nagdulot ng matinding kahirapan sa kanyang pamilya at maraming beses siyang nabaon sa utang sa mga pautangan sa loob ng industriya. Ang ikatlong kontrobersiya ay ang usapin ng kanyang alkoholismo. Madalas siyang masangkot sa mga kaguluhan sa kanilang komunidad sa Phase 6, Camarin, Caloocan City dahil sa kanyang pagiging lasinggero. Ang kanyang paglalasing ay hindi lamang naging sanhi ng pampublikong skandalo kundi nagdulot din ng emosyonal na trauma sa kanyang mga malalapit na kamag-anak. Ang ikaapat na matinding issue sa kanyang buhay ay ang kabiguan sa pag-ibig at relasyon. Dahil sa kanyang pabago-bagong ugali na dulot ng droga at alak, naging magulo ang kanyang buhay pag-ibig. Nagkaroon siya ng anak na si Ella Ong, ngunit ang relasyon niya sa ina nito ay tuluyang nawasak dahil sa kanyang mga bisyo. Ang pag-iwan sa kanya ng kanyang mga mahal sa buhay ay nagdulot sa kanya ng matinding depresyon na lalo namang nagtulak sa kanya sa madidilim na bahagi ng buhay. Ang ikalimang kontrobersiya ay yumanig sa kanyang pagkatao ay ang kanyang biglaang pagkawala sa showbiz at tuluyang pagpapatapon sa sarili. Maraming mga chismis at mga maling balita ang kumalat noong huling bahagi ng dekada 90 na nagsasabing siya ay namatay na o kaya naman ay tuluyan ng nabaliw dahil sa labis na paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang katotohanan sa likod ng isyong ito ay nagpasya siyang iwan ng Maynila upang takasan ang kanyang mga pinagkakautangan at ang magulong buhay sa lungsod na siyang nagdala sa kanya sa isang malayong lalawigan. Sa kabila ng madilim na yugto ng kanyang buhay, nakatagpo ng panibagong liwanag si Noel Ayala. Siya ay nagtungo sa lalawigan ng La Union at sa lugar na ito, partikular sa Mount Bethel sa Rosario sa La Union, dinala niya ang kanyang sarili upang sumailalim sa rehabilitasyon at pagbabago ng buhay. Dito ay nagbago ang kanyang paniniwala at siya ay naging isang born-again Christian pastor. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, tinalikuran niya ang lahat ng kanyang bisyong tulad ng iligal na droga, pagsusugal at alkoholismo. Ginugol niya ang kanyang natitirang lakas sa paglilingkod sa Diyos at pagtulong sa komunidad sa La Union sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at paggabay sa mga kabataang naliligaw din ng landas. Ang kanyang anak na si Ella Ong ay lumaki na, may mabuting edukasyon at nananatiling positibo sa kabila ng pinagdadaan ng buhay ng kanyang ama. Sa katunayan, noong buwan ng Abril taong 2025, ibinahagi ni Ella Ong ang kwento ng buhay at legasiya ng kanyang ama sa isang eksklusibong panayam sa kilalang mamamahayag na si Julius Babaw, kung saan binigyan din ng matibay na pagmamahal at respeto ng pamilya kay Noel sa kabila ng mga naging pagkukulang nito noon. Ang paglisan ni Noel Ayala sa mundong ibabaw ay naganap noong Agosto 29, 2006. Siya ay maagang namatay sa murang edad na 35 taong gulang. Ang pangunahing sanhi ng kanya pagkamatay ay heart failure o cardiac arrest. Ang kanyang naging sakit ay nag-ugat sa pangmatagalang epekto ng kanyang mga naging bisyo noong siya ay nasa rurok pa ng sikat sa Maynila. Ang labis na paggamit ng iligal na droga at ang talamak na alkoholismo sa loob ng maraming taon ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang cardiovascular system o puso. Bagamat nagbago na siya ng buhay at namuhay ng malinis bilang isang pastor sa La Union, ang pisikal na pinsala sa kanyang organo ay unti-unti nang nagpahina sa kanyang katawan hanggang sa bumigay ang kanyang puso noong taong 2006. Matapos ng kanyang pagpanaw, ang kanyang mga labi ay binurol at nilibing sa isang payak na himlayan. Ang kanyang pamilya kabilang kanyang kapatid at anak ay nagpasyang panatilihing pribado at tahimik ang kanyang libingan upang bigyan siya ng kapayapaan pagkatapos ng isang magulong buhay sa ilalim ng publisidad. Ang buhay ni Noel Unga Ayala ay nag-iwan ng isang mahalagang aral sa industriya ng pelikula at sa lipunang Pilipino. Ang kanyang pag-akyat sa katanyagan mula sa pagiging isang simpleng midget na nagtatrabaho sa Carnaval at Habit House ay nagpapatunay na ang talento at kakayahang magpatawa ay walang pinipiling sukat o anyo. Gayunpaman, ang kanyang kwento ay isa sa mga paalala sa mga panganib na dala ng biglaang yaman at kasikatan na kung hindi mapapamahalaan ng tama ay maaring humantong sa pagkawasak ng kalusugan at karera. Ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang legasiya ay ang kanyang determinasyon na magbago at italaga ang kanyang natitirang mga taon sa paglilingkod bilang isang pastor sa La Union. Bagamat maikli ang kanyang naging buhay, ang tawa, ligaya at inspirasyong kanyang ibinigay sa mga Pilipino noong panahon ng kanyang kabataan ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng komedyang Pilipino.